nagbabalik, pasensya na po kayo. Bigla po tayong naputol mga kapatid. Ito, nag-umpisa po tayo muli. Praise God. Pagpamanin po ninyo mga kapatid, di po natin alam kung ano pong naging dahilan. Pero praise God, muli po tayong nagbabalik sa gabing ito. Purihin pa rin po ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. At sana tuloy-tuloy na tayo sa gabing ito. Meron lang po sana sigurong ibang mga kadahilanan kung bakit po tayo na-block sa gabing ito. Praise God. Sumali tayo po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Muli po, praise God sa mga oras na ito. Hallelujah, dadako po tayo muli, praise God, at magpapatuloy sa ating gawain sa gabing ito. Welcome po ang lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, bigla tuloy nawawala, praise the Lord, ang ating mga kapatid sa gabing ito. Kaya muli po tayong nagbabalik, praise God, at purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, praise God, muli mga kapatid, babalik po tayo sa umpisa sa mga pagbati sa lahat po nating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa lahat po ng mga tagasunod, praise God, ng ating FB page, UPC Mid-Zion, at tagasunod po ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, good evening to Sister Alma Slo, Sister Ginilyn Escribano. Magandang gabi po sa inyo. And also Sister Mary Hope Jordan. Sabi niya, God bless you, Pastor. Maraming salamat. Binabati din natin ng isang magandang gabi si Brother JM Samolde dyan po sa Centrala, Sorala, South Cotabato. Good evening, Pastor Art. Sabi niya mga kapatid. At then, hallelujah, kasama na rin po natin sa gabi ito, Sister Rinilyn Pasquil Gantalao. Good afternoon, Pastor Art. God is good all the time. Ayan, purin ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Ang mga kapatid nagme-mention na sa gabing ito. Sister Alma Slome Jr., Sister Jennifer Valdez Coboniol, and Sister Riza Montilla. Magandang gabi sa inyo. And then si Jeff Franz Adolfo. Magandang gabi po, Pastor. Thanks God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ayan. Sister Judith Dangan, magandang gabi sa inyo. Mula po kay Sister Alma Slow. And then mga kapatid, Sister Richelle Masugol. Diyan po sa Kabakan. Magandang gabi din po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. And then Sister Cora Viesca Heraldis. Magandang gabi din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon Hesus Kristo. And then hallelujah, dalay ko ng Diyos, sabi ni Sister Alma Slow. Kaya di talaga mga kapatid, maiiwasan. Minsan may mga, praise God, hindi maiiwasan mga pangyayari, ano? Praise God. But anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo. At sa gabi ito, Sister Ging Ismani Basueno o Bisueno. Hello, Pastor, watching from Lebanon. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Lebanon? Ingat po kayo lagi. Magpalay nawa tayo ng Panginoon Hesus Kristo. Ayan, mention na rin po Sister Sinaida Cruz Mariano. And then magandang gabi din po dyan sa aking sister-in-law, Sister Helen Saitas de la Peña, dyan po sa Mawab, Davao de Oro. Praise the Lord, sabi niya po rin ng Panginoon. Hallelujah, Sister Helen Calago, mention na rin po Sister Eliza Tapik Bagasol, Sister Flor de Lisa Moreno. Magandang gabi po, praise God po rin. Ayan, tayo 20 live viewers na sa mga oras na ito. Muli mga kapatid, ini-encourage po natin ang lahat. Hallelujah, na mananatili po sa ating programa hanggang matapos. Ako po'y sigurado na ang Panginoong Diyos ay may nilaan pong mga pagpapala sa bawat isa sa atin. Medyo na rin po si Pastor Rogelio Comahig and Ma'am Elma Mulihon. Comahig, Ma'am Telma Mulihon. Magandang gabi sa inyo. There is power in the name of Jesus. Power in Magandang gabi po kay Sister Salome Ramirez. Praise God. Good evening, Pastor Art, and to all viewers. God bless us all. And then, hallelujah, si San Busy, mga kapatid. Magandang gabi din sa inyo, Sunshine Parado. Good evening, Pastor, watching from Dubai, UEA. Maraming salamat. Praise God. Hallelujah, purin ang Panginoon. Magandang gabi, Sister Shirley Tulido. Ayan, praise God, purin ang Panginoon. And then si UPC Kumahig sa Hong Kong. Magandang gabi din po sa inyo. Sister Isaiah Dugo, ayan, nag-mention mga kapatid ng mga kasamaan. Sister Susan Ong, magandang gabi din po.
Sister Cherry Solina, good evening Pastor Art and family. God bless you always. Din sa lahat ng mga viewers around the world watching from sa Bayon, Makati, Sinua, no? Say when I call Kasama rin mga kapatid na pupunta yung ating monitor. Say when I call your name, those demons tremble at the name of Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa gabi ito. stronger when I call him. I'm healed with, I'm set free with. I am alive when I Ayan mga kapatid, kasama na natin sa gabi ito, Sister Jennifer Valdisco Bonyol. Magandang gabi po dyan sa inyo. Purin ang Panginoon. Si Brother Joseph Gilbert Bagtaso sa Yuma, mapagpalang gabi, Pastor Art, URT, UPC, watching from Al-Kubar, Saudi Arabia. God bless us all. Ayan, maraming salamat. Purin ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. And then mention naman si Brother James Solina, mula po kay Sister Cherry Solina. God bless you. Si Brother Michael Mahinay Ordaniza, Sister Jeraine Sumika, Milani Mahinay Ordaniza Diaz, mga nagawin. And then si Brother Gerson Iko Bagyo, darling Guluwaro, Ran, mention niya, magandang gabi. And then mga gabi, Soray Eagles Wings, magandang gabi po sa inyong lahat. Nag-uumpisa na po ngayong gabi yung prayer and fasting at ang Zoom meeting o messenger, mga kapatid, bukas na umaga alas 5 ng madaling araw mag-uumpisa po. Guys, kita po tayo doon, mga kapatid, ano? And then, hallelujah, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa gabing ito. Sister Ems Bilmoria o Balmoria, good evening, Pastor, at sa lahat ng mga viewers. God bless you always, Pastor. Maraming salamat po. Hallelujah. And then, mga kapatid, si Sister Rosalinda Di Maranan, magandang gabi, mention din po siya. Praise God, ni Sister Alma Slo. And then Susan Ong from UPC Calapan, Oriental Mindoro. Ayan, magandang gabi po dyan sa lahat ng mga kapatid sa Mindoro. Kumusta po kayo? Sister Lilian Domingo, good evening, Pastor Art, and God bless all. And maraming salamat. Sister Lucille Nonala, kasama din natin sa gabi nito. At magkakasama din po natin si Sister Melissa Angatile sa gabing ito, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, Sister, Sister Angelica Acabo, Icasiano, magandang gabi po sa inyo, Sister Angie. God bless you po. At like to mention niya po si Sister Itinotna Corpus. Ayan, Mrs. Sanchez Karabot, God bless you. Maraming salamat po, Yesu Cristo. And then, mga kapatid, hallelujah, tuloy-tuloy po tayo sa gabing ito. And then si Iris Puklawan, mention din po ni Brother Gilbert Bagtaso sa Yuma, and Sister Jeraine sa Banal Sumikat. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Hallelujah. Sa gabing ito, Sister Shirley Toledo, sabi niya, dyan sharing na po, Pastor. Maraming salamat. Huwag po kanyong kalimutan na i-share po ang live video ito. At hallelujah, magre-react po, magme-mention at magko-comment, sapagkat pag nakikita natin, babasahin talaga, mga kapatid. Praise God. Sabi ni Sister Lizelle Nonala, good evening, Pastor Art. God anoint you po, and to all viewers, blessed evening po. Maraming salamat, Sister Lizelle. God bless you po. so much power. Wala po kay Sister Rachel Masukol, Pastor, prayer request ko po, ako, kabuwanan ko na po kasi ngayon, Pastor. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. Bigyan po natin ng panahon at pagkakataon ang mga prayer request natin. Ayan. Hallelujah. Natin sa ating pag-umpisang mangaral ng mga salita ng Diyos. Ayan. Hallelujah, magandang gabi, mga kapatid. Sabi ni Sister Angelica Acabo, Icasiano, God bless you all from Icasiano and Acabo family. Miss Icasiano, Nayumi Sien, Lee, Mierna Acabo, Alianege, Jessica Acabo, and then Jocelyn Acabo, Dio Icasiano, Ayan Icasiano, Maria Icasiano, Diana Icasiano, Inral Icasiano, Faith Ashley Camlon, Kinshen, Yael Icasiano, Nicolay Ginso Icasiano. Ayan! May mention natin lahat ng mga comments, mga kapatid. Good evening to Sister Lilian Domingo. Good evening, Pastor Art. God bless you all.
Maraming salamat. April Jane Flores Kitor mention din po ni Sister Isaiah Lugo po rin ang Panginoon. Ayan mga kapatid, si Mary Grace Ambani Junilina Salugaw Makaya Ambani. Sila po yan kay Sister Isaiah. Yan mga kapatid, Sister Almaslo kasama natin sa gabi nito, Sister Susan Ong. Salamat sa inyong panunood, sa pag-aantabay mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Praise God mula po mga kapatid kay Rachel Balbuena Carazo. Ayan. Maayong gabi, Pastor, watching from UPC Kalinan. Maayong gabi po sa mga mitanaw ug namati sa imong live, Pastor. God bless sa tanan. Ayan, praise God, binabati po tayo ni Sister Rachel Balbuena Carazo mula po sa Kalinan, Davao City. Kasama din po natin sa gabing ito, Sister Jerena Alsato. Mayong gabi, Pastor. Glory to Jesus. God bless po. Maraming salamat. Sister Jerena Hangat Chato Abiliana. Ayan. Kasama din po natin sa gabing ito, Sister Anita T. Harris. Glory to God, sabi niya. And si Pastor Cesar Virano. Maayong gabi ka na kung ilabi na nimo, Pastor, and God bless us all. Maraming salamat, Pastor Cesar Virano. Then mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Si Dita de la Cruz, good evening. O blessed evening, Pastor. Pray po sa safe travel ng pamangkin ko from UAE, Patrick Santos Atria Santoa. Thank you po, Pastor. Ayan, dadalhin po natin sa pananalangin ninyo mga prayer request. Prayer request din po ni Sister Lizelle Nonala. Prayer request po, please pray for me po and my baby kasi malapit na po ako manganak na ang Diyos magbigay ng lakas at walang maging problema sa aking pong panganak at ang Diyos mag-provide sa aming financial needs. Ayan. Praise God. Noted po yung mga prayer request na, no? Hallelujah. Good evening din po mga kapatid. Praise God. Kay Mark Mabayamban. Hallelujah. Sabi niya, good evening, Pastor, at sa lahat ng mga iyong tagapakinig sa gabing ito. Kumusta ka na, Pastor? Watching from Davao City. And then, under kay Pastor Juni Mahado, God bless you, Pastor. Ito, Brother Marvs, mabuti. Extend my regards to my friend, your Pastor, Pastor Juni Mahado. At sa inyong lahat po dyan sa Matina, Aplaya, United Pentecostal Church. Jesus is the answer. Hallelujah, purihin ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa gabi ko. Hallelujah. At hallelujah, ganap na po nga 5 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng gabi. Ayan, mag-umpisa na po tayo at sa pamamagitan ng pananalangin, umpisan po natin ang gawain ito na siya namang lalapit po tayo na may magpapakumbabang puso. Praise God sa harapan ng Diyos at kumikilala sa kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. At alam po natin mga kapatid, wala po tayong magagawa sa ating mga sarili lamang. Wala po tayong sapat na kaalaman, sapat na abilidad, nga mga kapatid. Praise God, sapat na malakasan sa ating pansarili lamang, kundi lubos po tayong umaasa that the Lord will show up tonight. Hallelujah. Pagpalain tayo ng Diyos, bibisita ang Panginoon saan man kayong dako nitong gabi. Praise God, sasama po ang Diyos. Hallelujah, lalong-lalo na sa ating mga pananalangin. Kaya praise God, good evening din po sa 4 p.m. online Bible study. Sa mga members ng 4 p.m. online Bible study. Sa 7:30 Prayer Warriors, magandang gabi sa inyo. Higit sa lahat mga kapatid sa Soar High Eagle Swings. Sana magkita-kita tayo bukas muli. Magkaroon din po tayo ng magandang pero na po tayong 38 live viewers sa mga oras na ito. Makakasama din po natin Sister Lorna Hertos. Mula po sa bayan ng Pigkawayan. At nabahay din po pala natin lahat nating mga kapatiran dito sa Mid-Sayap United Pentecostal Church. Minsan mga kapatid, hindi natin nabati yung ating mga kapatid sa Panginoon din dito mismo sa Mid-Sayap, sapagkat binibigyan natin ng priority yung mga manonood po natin sa ibang mga lugar. No? Praise God po rin ang Panginoon. There is a shaking when you go. We'll feel alive when you go.
Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa gabing ito. Hallelujah. Kasama din po natin si Sierra Open Pit. Ayan. Sabi niya, hello Pastor, watching here in Papua New Guinea. Kumusta po kayo dyan sa Papua New Guinea? Tingnan po kayo dyan mga kapatid. Praise the Lord ang Panginoong Jesucristo. And then kapatid, hallelujah, mula po kay Sister Araceli Saitas Kilo. Ito po yung sister-in-law ko po mga kapatid na dinala po natin sa pananalangin ng kanyang mga prayer request. At ito mga kapatid, may patutuo po Sister Araceli Saitas Kilo. Sabi niya, thank you kaayo sa prayer, Pastor. Maganda na pakiramdam ko. Nakatulog at hindi na uminom ng gamot. Sana tuluyan na po mawala ang mga sakit ko in the name of Jesus. Ayan. Praise God, mawawala na po yan, Sister Ging Kilo. Ayan. Purihin ang Panginoon at salamat, maraming salamat sa buhay na patutuo na ang Diyos sa Kanya ay walang pong imposible. Praise God, basta tayo'y mananalig lamang at magtitiwala sa Kanyang mga salita at sa Kanyang kapangyarihan na nakakahigit sa lahat. Hallelujah sa ating mga buhay. Praise God, magandang gabi din po mga kapatid. Hallelujah sa lahat-lahat po na nanonood sa oras na ito. Stay tuned lang po kayo. Praise God mga kapatid sa gabi nito. Hallelujah, Panginoong Diyos, kami po'y muling lumalapit sa iyong paanan. Humihingi po ng kapatawaran sa lahat po naming pagkakamali, sa lahat po naming pagkakasala, sa lahat po naming pagkukulang, Panginoon, kahit sa anong aspeto, O Diyos, maging sa kaisipan, sa gawa man, o sa paningin, O Diyos, nagkakasala po kami. Hallelujah, nagkakamali po kami. Subalit sa mga oras na ito, humingi po kami ng kapatawaran upang, O Diyos, magkaroon po kami ng lakas ng loob. Hallelujah, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na magbabahagi ng iyong banal na mga salita at gamitin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah, sa gabing ito, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, inaangkin po namin ang kapatawaran, inaangkin po namin ang kapangyarihan, inaangkin po namin, O Diyos, hallelujah, ang anointing na nagmumula sa iyo upang sa gabing ito muli po kaming magpapagamit, Panginoon, para sa iyong kapurihan na maging daluyan ng iyong mga pagpapala sa bawat pangangailangan ng aming mga tagapakinig, O Lord God, tagapanood ng live video ito, saan mang dako sa buong Pilipinas, maging sa abroad, Panginoon, at sa iba't ibang bansa sa buong mundo na nakatune in, hallelujah, at nakaantabay sa gabing ito sa gawain, Panginoon. Ako'y nananalangin na sa umpisa pa lamang ay mararamdaman na po ng bawat isa ang iyong dakilang pagkilos sa aming mga buhay. Ganun pa man ang iyong pagtutugon sa lahat naming mga pangangailangan, higit sa aming mga prayer request, maging sa mga pangangailangang material, pangangailangang financial, hallelujah, at pangangailangang physical, emotional, at spiritual. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Kaya sa oras na ito, alam namin kami po ay nakikidigma halaban po sa kapangyarihan ng kasamaan, sa espiritu ng demonyo, hallelujah, at sa espiritu ng sanlibutan ito, at sa Diyos ng sanlibutan ito, Amahan. O Panginoon, na wala namang kapangyarihan laban sa pangalan ni Jesus Christ of Nazareth. Kaya, hallelujah, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, I bind every power, I bind every forces, I bind every spirit in the name of Jesus. At ito'y aming inuhulog sa bottomless pit. Hallelujah! At doon po sila mananatiling nakabilanggo hanggang sa araw ng iyong paghuhusga at sa araw ng iyong paghuhukom. At sa gabing ito, Panginoon, malaya po kaming makikinig,
malaya po kaming mananalangin, malaya po kaming gamitin ang kapangyarihan ng iyong salita at ang kapangyarihan ng pangalan na Jesus Christ sa gabing ito, upang palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman, upang palayasin anumang mga suliranin sa buhay at pangangailangan ng iyong mga anak, na ang siya namang aming masusumpungan halos sa pamamagitan lamang ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Lahat ng mga nakatune in na, pagpalain mo isa-isa, Lord God, ang bawat isa sa gabing ito. Hallelujah, sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang siyang tutugon sa pamamagitan ng iyong banal na mga salita. Lord God, inaangkin namin sa gabing ito ang kagalingan. I loose and release the power of the Holy Ghost. I loose and release healing tonight. Hallelujah. At muli, Panginoon, praise God, kinakalagan po namin ang iyong mga anak upang may kalayaan po kaming sumamba. Hallelujah, at magpuri sa iyong dakilang pangalan. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. We appreciate you, Jesus. Hallelujah. And tonight, Panginoon, nilalapit po namin sa iyong paanan ang prayer request ni Sister Rachel Masukol, Panginoon, para sa kanyang safe na panganganak, sa kanyang kabuhanan ngayon, Panginoon, walang komplikasyon at maging madali ang kanyang panganganak. Praise God. At dinadalangin din namin ang malusog na baby, hallelujah, na sanggol mula sa kanya, Panginoon. Hallelujah, at kami po'y nananalig sa kapangyarihan ng iyong pangalan. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. At muli, Panginoon, kami po'y nananalangin sa prayer request, hallelujah, ni Brother Ronald Cordero Awakay. Hallelujah, sa sakit ng kanyang dila, Panginoon. Ano mang infection mayroon, ano mang bakterya o virus, hallelujah, ay tinutunaw ko sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ of Nazareth. Be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. At sa prayer request ni Sister Editha de la Cruz, Panginoon, para sa safe travel ng kanyang pamangkin pabalik po sa United Arab Emirates, Panginoon. Let your troubling mercy be upon her, O Lord Jesus, tonight. Oh God, I pray, God, that your blood covering will be upon them to protect them, O Lord Jesus, from all harm and danger. We claim it in Jesus' name. At inadalangin din namin ang prayer request ni Sister Lisel Nunala, Panginoon, para sa kanyang safe delivery. Hallelujah, sa kanyang panganganak, Panginoon, na maging malusog ang kanyang sanggol, maging malusog din ang kanyang katawan. Ilayo mo sa anumang uri ng komplikasyon, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan, hallelujah, sa normal niyang pagpapanganak, Panginoon. At hallelujah, ikaw rin po, hallelujah, ang tutugon sa pangangailangang finansyal in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I pray. Hallelujah, dakila ka, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan sa lahat ng mga prayer request at patuloy ka rin, Panginoon, na magpapala sa bawat isa sa gabing ito sa aming pag-aaral sa inyong mga salita, Panginoon. Gabayan mo po kami, bigyan mo kami ng makalangit na kaalaman upang mas madali po namin na maunawaan ang iyong mga salita, na kung saan ikaw na mismo ang siyang mangungusap sa amin sa gabing ito. Praise God, at patibayin mo ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya. Praise God, at habang buhay, Panginoon, kami ay magpapasalamat, magpuri sa iyong dakilang pangalan. Lord, I don't know what everybody needs tonight, God, but you know, Lord Jesus. We are nothing, but you can do everything, Lord. Hallelujah, ikaw ang makagagawa ng lahat ng mga bagay beyond, Lord Jesus, sa maaari naming gawin, Panginoon. Dakila ka sa gabing ito, samahan mo kami sa pangalan ni Jesus Christ. Amen and amen and amen and amen. Mga
kapatid, tayo po'y nagpapasalamat sa tanan, no, sa tanan-tanan ng mga pag-ampo, sa tanang mga pagdaig, sa tanang gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Muli, tayo'y nagpapasalamat, praise God, napakadakila ng Diyos at karapat-dapat siyang tumanggap ng pagpupuri at pagluluwalhati, mga kapatid, halos sapagkat napakabuti ng Diyos at laging tapat sa ating mga buhay. Ayan. Sister Brother Nald Latuza, maayong gabi, Pastor. God bless you. Watching from UPC Church sa Iloilo City. Ayan, kinagagalak po natin ang pagtatangkilik ng ating mga kababayan dyan po sa Iloilo. Lahat po nating mga kauturan ng mga Ilonggo na praise God, maigab igid sa inyo tanan, gabay pa nga pagayunon gid kita nga mag-aalagad sa Diyos, tubtub gid sa pagbalik sa Ginoo. Praise God, gabay pa nga ginamigan man gid kamo sang Diyos dira sa adlaw-adlaw, no? Praise God. So God bless you, Brother Nals Lapusa from Iloilo City. Ayan, mga kapatid, magandang gabi din po. Patuloy pa rin po tayo. Hallelujah sa mga salita ng Diyos. Wala po kay Brother Jefferson Argao. Ayan, sabi niya, good evening, Pastor Art Acuesta. Excited na po kami makapunta dyan sa Midsayap. Ito na nga, Brother Jefferson, parang tuloy-tuloy na po ito. Okay, dalian nyo habang okay at wala ng quarantine ngayon. Kasi po, praise God, na-lift na po. Wala ng quarantine. Pagdating ninyo dito, okay na po. Praise God, siguraduhin lang na maayos po at nasa magandang, magpipray po tayo ng magandang pangangatawan at sa malusog na pangangatawan. Praise God, Brother Jefferson. Excited na rin po kami na makakapunta po kayo dito sa amin. Ayan. Magandang gabi po dyan sa inyo. Watching tonight, God bless you. Ayan, mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Si G. Mitch Rama. Praise God, amen, hallelujah. Magandang gabi po kay Brother Michael Mahinay Ortaniza. Sabi niya, Pastor Art Acuesta and all viewers, and God bless us. Ayan, maulan po ngayon dito, mga kapatid. Magandang gabi, Sister Lolo, dyan po sa Lipa, Batangas. Maraming salamat sa panonood. Praise God. At binabati din po natin dyan si Sister Maria Dora Castillo sa Lipa, Batangas. Lahat po ng mga Batanggenyo natin, mga kapatid dyan, magandang gabi sa inyo. Praise God po rin po ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Dyan po sa Ibaan, Batangas, sa Lipa, Batangas. Praise God. At sa Bawan, Bitang, Batangas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. You can feel your body today. Charity Diason Andres, magandang gabi po, Pastora Charity. God bless you po, Pastora Sweet Diason. Magandang gabi sa inyo. Si Eleno Sapigaw, victorious evening po, Pastor. And God bless, God is good all the time. Amen. 55 live viewers na po tayo. Maya-maya po lamang mag-uumpisa. Si Brother Rodolfo Cruz, good evening po, Pastor Art Acuesta, watching Brother Rodolfo and Sister Juliet Cruz. God bless po for your ministry from UPC Santa Rosa, Laguna. Praise God po rin ang Panginoon Jesucristo. Huwag po ninyong kalimutan i-share po ang live video ito. Marami pong makakapanood, marami pong pagpalain ng Diyos. Hallelujah sa gabi ito. Ayan. Praise God. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Si Mary Chris Isgira Caldio. Ayan, magandang gabi po sa inyo. UPC Daniel Munares, magandang gabi sa inyo. Purin ang Panginoong Jesucristo. And Mary Chris Isgira Caldio, si Orlam Diolac. Ayan, mention niya po natin. Si Larry Habig Balken. Ayan, magandang gabi. And Miko Marco Lumaba Caldeo, magandang gabi sa inyo. And Starla mention po ni Sister Elinor Sapigaw. Ayan. Praise God. And prayer request, Pastor, for divine healing from my panic attack. Thank you, Pastor. Ayan, praise God. Hallelujah. Sa gabing ito, tutugunan po natin. Hallelujah. Itong prayer request ni Sister Itinotna.
itinot na. Yan. Corpus, tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Praise ka ng yung pangalan. Pero yung prayer request mo, yung pinakamahalaga, meron po siyang panic attack. Ito po ay espiritu ng kasamaan, mga kapatid, that runs through our nervous system. Kaya praise God, magpipray po tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang dadaloy po dyan sa iyong katawan. Praise God, at pagalingin ka ng Panginoon sa gabing ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord God, nilalapit po namin sa iyong paanan sa gabing ito ang prayer request ni Itinot Corpus, Panginoon. Hallelujah, nagkaroon po siya ng panic attack. Hallelujah, and we pray by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus na sinisira ko ang lahat ng espiritu ng kaaway na ang siyang dahilan ng karamdaman. Hallelujah, na panic attack sa isang kapatid sa gabing ito. I command that spirit of fear. I command that spirit of panic in the name of Jesus Christ to come out from that body right now in Jesus' name. Hallelujah. I loose and release the power of the Holy Ghost to continue to heal that body right now in the name of Jesus. In Jesus' name. Oh God, makapangyarihan ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Tinatanggalan po namin ang kapangyarihan, ang anumang uri ng karamdaman sa katawan, oh God, ni Sister Itnotna Corpus. In the name of Jesus Christ. Muling babalik, Panginoon, siya sa normal at dadaloy ang kanyang dugo sa kanyang mga ugat sa normal in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you for the healing. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan mga kapatid, isa na lang po, 16 na. Patuloy rin po kayong mag-share. Para makapag-umpisa na po tayong mangaral ng mga salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Tuloy tayo. Sister Antris Valles, magandang gabi po sa inyo. And Brother Hairdresser, dyan po sa Daan Bantayan, Cebu. Magandang gabi din po. And then Sister Bia Luzero, magandang gabi po. And then may message po Sister Elsie Manriquez sa atin, mga kapatid. Sabi niya, maayong gabi, Pastor Art, ug sa tanang viewers. Live viewers, welcoming the presence of Jesus as it takes dominion tonight to heal, to give wisdom, to save, to direct, to provide all answers to our prayers. Ayan. Amen. Lubos po tayong nangyayari po dyan. Maraming salamat. Ayan mga kapatid, Sister Inenzonio. Hi Pastor, pwede pa prayer request para sa aking friend na Sister GRV Piedad Sarte nga na ay cyst. Ayan. Praise God, iyang breast. Salamat kay Pastor. Taga-dyan sad siya, Pastor. Ayan, praise God. Pray po natin sa gabing ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at nakakaalam sa prayer request ni Sister Inenzonio para sa kanyang friend na si CG RV Piedad Sarte na nagkaroon po ng bukol sa kanyang breast. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, tinutunaw ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christ ang bukol sa kanyang breast sa gabing ito. In Jesus' name. In the name of Jesus. I dissolve you, bukol. Wala kang kapangyarihan over that body. I take authority over you and I take dominion over you in the name of Jesus Christ. Be healed right now. Punasan mo yun ng banal, hallelujah, mong langis, Panginoon. At ng yung kamay na magkapangyarihan ang siyang magpapagaling. Right now, in the name of Jesus. Gagaling na Sister GRV Piedad Sarte sa oras na ito in Jesus' name. Amen and amen. Ayan mga kapatid, si Sister Nancy Alizoso Villarin, Jimmy Lapi Limbaga, praise God, glory to God, and good evening, Pastor, good evening din po. Hallelujah, sabi ni Sister Andres Valles, good evening, Pastor, good evening din po sa inyong tanan diyan, sa inyong tanan.
Good evening, Pastor, and God bless us all from Sister Lolo from Lipa, Batangas. Ayan. Ginny Tikot, ayan, God bless you, Pastor, and lahat na nanood watching from Hong Kong. Mga kapatid natin dyan sa Hong Kong, magandang gabi sa inyo lahat. Sister Marites Anduyo, good evening, Pastor Art, God bless you and your family. Maraming salamat. Salamat kay Pastor. Prayer para kay Baby Gavin, really. Pinana, wala na doon siya, nag-seizure. Glory to God. Isa na namang buhay na patutuo, mga kapatid, ano? Hallelujah, mula po kay Sister Inenzonio na ito po yung baby na pinanalangin po natin na nagsisizyor. At sabi po, mga kapatid, wala na po, mga kapatid, and wala na Jude siya nag-seizure. Ayan, tumigil na po yung kanyang pag-seizure, and glory to God, magaling na po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa mga buhay ng mga patutuo. Ayan, darling Ginawon, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Pastor, and God bless you and my family. Ayan, God bless you, Brother Hairdresser. Ayan, hello po, hallelujah. Edita de la Cruz praying for you, and God bless po. Ayan. Praise God. Si Sir Bam, Balibagoso Torres. Magandang gabi po sa inyo dyan. Sister Jana, hallelujah, Tangkihay, magandang gabi din po dyan sa Muntinlupa. No? Sina Sister Minda Espino, magandang gabi din po sa inyo, inyong lahat po dyan. Magandang gabi po sa inyo. Praise God, hallelujah, praise ang Panginoong Jesucristo. And then, Pastor, I will propose to invite you as speaker, church anniversary sa Barangay Lampitak, Tampakan South, Cotabato, on September 26, tentative date. Ayan. Guys, kapag follow up na lang po to si Brother Shira Open Pit. Ayan. Na nandyan po ngayon sa Papua New Guinea. Medyo malayo-layo pa naman, pero mas mainam na makapag-schedule ng mas maaga. Ano? September 26 po ang kanyang tentative date. I am more than willing, mga kapatid, praise God, na mag-iiling ko po sa inyo sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Sister Angela Bobgales, magandang gabi. And also Sister Crisel Villa Dakanay, dyan po sa Canada. Good evening, Pastor. Amen. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat. Hallelujah. And then, Sister Bilin Murillo, kasama din natin sa gabing ito. God bless you po dyan sa Bacolod City. And kasama na rin po natin si Brother Anthony Tunying Castillo. Good morning, Pastor. Good morning, everyone. God bless us all in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ako po ay natutuwa, Brother Anthony. Alam ko po na hindi po madali dyan yung trabaho mo. Diyan ka na yata tumitira sa truck mo, ano? Praise God. But anyway, still God is good all the time. Iingatan ka lagi ng Diyos at lulukuban ka ng banal na dugo ng Panginoon upang bigyan ng proteksyon sa araw-araw mong pagbabiyahe. Ayan. Purihin ang Panginoon. Kay sarap, mga kapatid, na makinig ng mga patutuo. Kay sarap, mga kapatid, isipin na ang Diyos ay patuloy pa rin na kumikilos at tinutugunan ang lahat nating mga pananalangin. Napakabuti ng Diyos, isang testimony lang ng kagalingan, napakalaking mensahe na po. Na sapat na pong magpapatibay sa ating pananampalataya, mga minamahal. Purihin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, mga kapatid, si Rosmel Gatpayad Sidinio. Good evening po, Pastor Dimasiray Street, Cotabato City. God bless you. Ayan. God bless you. Ingat po kayo dyan lagi sa Cotabato City. God bless you. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pag-share. Hallelujah. At sa lahat po ng mga nag-prayer request, maraming salamat. And then also to Brother Roderick Payo. God bless you. Magandang gabi. Bless us. Sabi po ni Brother Roderick Payo, mga kapatid, blessed evening. Ayan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. May isa pa pong prayer request, Sister Lizelle Nonala, para sa kanyang daughter na si Blessed Faith Nonala. Ayan. May lagnat po in the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name, I command that fever upon that body of Sister Blessed Nonala. Blessed Faith Nonala, sa gabing ito, lumayas kalagnat, ubo, sipon, o anumang mga komplikasyon. Inuutusan kita na umalis sa katawan na yan. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed right now. In Jesus' name. Amen.
At maraming salamat sa inyong pag-agree po lahat, mga kapatid. Kaya tuloy-tuloy na po tayo sa gabing ito. Dadako tayo sa mga salita ng ating buhay na Diyos na ating pag-aralan sa gabing ito. Noong nakaraang Martes, ay tinapos na po natin yung napakataas pong series of lesson na nakapulutan po natin ng napakarami ding aral. Hallelujah, patungkol po sa ating mga pasanin sa araw-araw at tungkol po sa ating mga kabigatan, mga kapatid, na kung saan higit na nating naunawaan ngayon na wala po tayong regret, wala po tayong reklamo din po, dumating man, praise God, hallelujah, ang mga pagsubok, sipalit mga kapatid, andyan po lagi ang Panginoon. At sinasadya na pinatahintulutan ng Diyos, praise God, na dumating ito. At tanggap na rin po natin na itong lahat po ay kaloob na nagmumula sa Diyos, praise God. At alam po natin anumang problema na ating pinagdadaanan ay malulusutan po natin dahil andyan na lagi ang pangako ng Panginoon that He will sustain us and He will never suffer the righteous to be moved. Ito, Sister Milani Lakesti, ano ba ito? Labugen. Ayan, watching from Muscat, Uman. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Uman, mga kapatid. Praise God po rin ang ating Panginoon. At kay Bingal Rebecca, yan mga kapatid, sabi niya, good evening Pastor UPC Dado ni under Pastor Jonathan Dinsay, at God bless you Pastor Art, maraming salamat. Sa gabing ito mga kapatid, hiramin ko muna ang ilang mga sandali, hallelujah, sa inyong mga pamamahinga po dyan. At kung katatapos na lang po natin ang hapunan, siguro ang iba dyan ay nagkape-kape na, ang iba dyan ay nagsipaghanda na para matulog. Praise God. Ayan muna natin na magkaroon po tayo ng devotional sa gabing ito at magkaroon ng pagkakataon na makinig ng mga banal na salita ng ating buhay na Diyos na ating pong pag-aralan sa gabing ito. Ayan mga kapatid, it is another series of lesson. Isang series mahabang pag-aaral sapagkat dinadahan-dahan, sinasadya nating dahan-dahanin lang. At least, praise God, bawat paksang ating pinag-uusapan ay mapupulutan po natin ng spiritual na mga aral, mga kapatid, upang sa gayon ay may sakatuparan po natin ang buong kaluuban ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Salamat Sister May Rose Bernardo that always watching from UPC Medina, Dingras, Ilocos Norte. Salamat at maraming salamat. Sa gabing ito mga kapatid, pag-aralan po natin kasi ang dami talaga ang bumabagsak po dito. Kaya kagaya ng pag-aaral, pag mayroong isang subject na hindi natin naipasa, praise God, sa kolehiyo, ang grado po dyan ay mayroong incomplete, at ano pa po yung isa? Praise God. Failure. O kaya mga kapatid, bumagsak po tayo, halimbawa ng isang pagsusulit, o isang examination, o isang board exam. Yet mga kapatid, hallelujah, we are always given a chance to retake. Kaya yung iba na hindi pumasa sa unang pagkakataon, binigyan din ng isa pang pagkakataon na may enjoy niya yung tinatawag nating retake hanggang sa maipasa po natin. Kaya mahalaga pong paksa ito mga kapatid na ating pag-aralan ngayon kasi minsan hindi rin natin napapansin. Ito nga, nandito na po tayo sa buong katotohanan. Sa mga mananampalataya, sa ilalim po ng United Pentecostal Church, tayo po'y lubos na naniniwala na tayo ay nasa katotohanan. Sapagkat, hallelujah,
talagang biblically, sinusunod po natin yung kautusan, na sumasang-ayon sa ipinahayag ng banal na kasulatan. Kagaya ng itong tinatawag nating Ebanghelyo or Gospel. Napakahalaga po ng tinatawag nating Gospel. Sapagkat itong Gospel ay hindi lang po itong simpleng tinatawag nating magandang balita. Subalit ang kabuuan po ng Ebanghelyo ay iilang beses din nabanggit, praise God, sa bagong tipan na ang siyang kapangyarihan talaga sa ikaliligtas. At ang simpleng pagsuway o hindi pagsunod, hallelujah, sa Ebanghelyo na sang-ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay may isang tinatawag nating malaking kadelikaduhan. Malaking tawag dito, para bang isang bagay na posibleng magpapahamak po sa atin. Sapagkat sinabi ng Panginoon in the book of 2 Thessalonians, chapter 1, verse number 8, sabi niya that in flaming fire, God is taking vengeance on those who do not know God and obey not the gospel. Kaya mga kapatid, kung atin namang pag-aralan itong gospel, hallelujah, ito po ang tunay na pagsasabuhay ng kamatayan, paglibing, at pagkabuhay magmuli ng ating, hallelujah, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang naging matibay na batayan kung bakit tayo'y tinawag ng Kristiyano o tinawag na Christian, dahil nga mga kapatid, we are been likened into Christ. Naging kagaya po tayo ni Kristo, na sa tuwing tinanggap po natin ang Ebanghelyo sa mamagitan po ng pagsisisi, hallelujah, na ito po'y naging kahulugan ng ating kamatayan kasama kay Kristo. Ibig sabihin, pag nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, namamatay po tayo. Hallelujah! Ang dati nating bibuhay ay pinapatay po natin sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. At sa panahon at oras na tayo po'y nagpasya, natanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ, ito ay hinalintulad, mga kapatid, ng Panginoon sa ating paglibing. No? It is the death, burial, and resurrection. Hallelujah! Kaya mababasa po natin ang mga matitibay, hallelujah, na mga talata sa Biblia na ang siya namang magpapatunay na magmula na tayo'y nabuhay, hallelujah, sa pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon Hesukristo. Tandaan nyo, pakinggan nyo mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin sa pagsunod ay yung talagang sinunod natin, hallelujah, ng maayos, at inunawa po natin kung ano ang ibig sabihin, hallelujah, ng tunay na Ebanghelyo na ating tinanggap, mga kapatid. Hindi po ito naging simple lang na kagaya ng ginagawa ng marami na pag sinabing tanggapin mo ba si Kristo na Diyos na iyong tagapagligtas, ay simple lang ang gawin. Pagtaas lang ng kanang kamay, sasabihin na ng mga ngaral, ngayon anak ka na ng Diyos kasi tinanggap mo na ang pangalan ni Jesus Christ. Mga kapatid, hindi ko naman sinabi na mali yun. Mainam at mahalaga natanggapin po natin at angkinin natin sa ating mga buhay si Jesus Christ na ating Diyos at tagapagligtas. Wala pong mali po doon, mga kapatid. Subalit masasabi po nating kulang, praise God, sapagkat ang pananampalataya na hindi kasama ang gawa ay sabi po ng Biblia, patay sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ano kaya ang sabi ng salita ng Diyos? Pag tinanggap natin si Kristo
na ating Diyos at tagapagligtas, gagawa po tayo ng pinakaunang hakbang upang sundin ang kanyang mga kautusan. At isa sa kanyang kautusan, mababasa po natin sa Mateo chapter 28 verse 19, hallelujah, na magpapabautismo na po tayo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At alam po natin, may iisang pangalan lang na binigay sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng lupa, na kung saan tayo po ay maliligtas. Hallelujah, sa Acts chapter 4, verse number 12, that name is Jesus Christ. Mabasa din po natin sa Philippians chapter 2, hallelujah, diyan sa verse 11 hanggang sa susunod na mga verses, mga talata, mga kapatid, that He was given a name that is above every name, that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ our Lord. At isa pa pong talata, mga kapatid, sa Galatia chapter 3, verse number 27. Ito din po, hallelujah, ang sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 3:27. Ito po yung sabi, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Ang lahat po na binautismuhan kay Kristo ay idinamit na natin si Kristo. Kaya mga kapatid, hallelujah, pag idinamit na natin si Kristo, siya na talaga ang makikita sa ating mga buhay. At hindi na po tayo sa ating sarili, hallelujah, ang masusunod. Kung di ang masusunod, walang iba kundi ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, that's a little bit introduction. Praise God kung bakit talaga lang binigyan ko ng emphasis. Praise God na pag tayo ay nagpasya na sundin si Kristo at mamuhay na may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, whether we like it or not, mga kapatid, talagang sundin natin ang mga salita ng Diyos. Or else, mabibigo po tayo sa langit na ating pinangarap, sa langit na ating inaasam, sa kapahingahan, hallelujah, na naging inaasam po natin sa ating mga buhay, sapagkat batid natin sa ating mga sarili na dito sa mundong ibabaw, minsan nalulunasan ang ating sakit pansamantala, subalit wala pong tunay na assurance. Mga kapatid, nagagaan pa ang buhay natin sa mundong ito. Talagang nandun po yung challenge araw-araw that we need to live for God para maibsan ang ating mga problema, maibsan ang ating mga pinapasan, at tayo'y mamuhay na may inspirasyon, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Gaya ng sinabi din sa Hebrews chapter 12 verse number 2, that looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Na tayo po'y laging nakatingin kay Kristo, na siya, mga kapatid, ang ating hallelujah, author, at siya naman ang nagtatapos ng ating pananampalataya. Ano kayang sinabi ng Biblia? Praise God, hallelujah, dito sa James chapter 2 verse number 14 and verse number 26, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, say, he hath faith and have no works, he can save him. Hallelujah, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng talata sa nababasa po natin. Sapagkat nababanggit ko po sa inyo yung pananampalataya, hallelujah, na hindi sinasamahan ng ating gawa. Hindi ko naman sinasabi na ang kaligtasan, praise God, ay kailangan nating paghirapan, mga kapatid. Kundi ang kaligtasan, praise God, dapat nating tanggapin. At sa pagtanggap po natin, ang ating pagtanggap sa kaligtasan, dahil sa kasiyahan na tayo niligtas ng Diyos, kusang loob po tayong sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. At kung sinabi ng Panginoon, kailangan natin magsisisi sa ating mga kasalanan. At kung sinabi ng Panginoon, kailangan nating tanggapin ang bautismo sa tubig. Ginamit ang pangalan ni Jesus Christ. Then, mga kapatid, hallelujah, ito pong mga bagay
ay siya namang ikinalulugod ng Diyos, ikinasisiya po ng Diyos. Praise God na ang siya namang kukumpleto sa ating buhay upang tayo'y mamuhay na sang-ayon, hallelujah, sa kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Kaya sinabi ng Bible, praise God, ito, babasahin ko po sa inyo sa King James Version. James chapter 2 verse number 16. And one of you say unto them, depart in peace, be warned and filled notwithstanding. Ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Bible, kung ang pananampalataya lamang at walang gawa, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Bible, ito'y binibilang bilang isang patay sa harapan ng Diyos. Ye a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without works, and I will show thee my faith with my works. Kaya mga kapatid, ano kayang masasabi daw ng isang tao? Hallelujah, ako'y may pananampalataya at walang gawa. Subalit sinabi ni Santiago, mga kapatid, hallelujah, ako'y may gawa. Kaya mga kapatid, sabi niya, ipapakita ko ang aking pananampalataya, praise God, sa pamamagitan ng aking gawa. Kaya pala mga kapatid, ay naiisip natin, wala pong isyong pangreliyon dito. Wala pong isyong pangsikta dito. Ang tunay na isyu dito, mga minamahal, ay kaligtasan. Ang tunay na isyu dito ay ang ating pananampalataya. At hinggil po sa ating pananampalataya, praise God, at ang ating gawa, both ay magsasama po yan. Hindi po pwede na igagarantiya po sa atin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Praise God, at walang gawa. At hindi naman maigarantiya po sa atin ang kaligtasan sa pamamagitan lang ng ating sariling gawa. Kung di, mga kapatid, itong ating pananampalataya, hallelujah, dahil tayo'y nananampalataya, gawin natin ang kalooban ng Diyos, ang siya namang naisakatuparan, hallelujah, sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pagsunod, mga kapatid. Kaya na masasabi natin, hindi talaga kumpleto yung pananampalataya lang. Kahit gaano kahigpit ang ating pananampalataya, pag hindi naging kumpleto, praise God, madidisqualify pa rin po tayo. Di ba? Kung naiisip nga natin, yung pag-comply ng mga requirements. Halimbawa na lang yung kukuha ka ng visa. O di ba? O kukuha ka ng passport. Ayan. Sa pagkukuha ng visa o sa passport, mga kapatid, yung pinitignan talaga ay yung authenticity ng iyong personalidad. Halimbawa, bawat tao ay may sariling pangalan at apelyido at mayroon ding tinatawag nating middle name. Praise God, yung lahat ng iyon ay siniscrutinize talaga. Hallelujah, that speaks of your legality. Kung legal ka ba at genuine ka ba, tunay ka ba, yung dinadala mo, pangalan mo ba talaga, yung apelyido na dinadala mo, apelyido ba talaga ng tatay mo, at yung middle initial, middle name mo ay talagang apelyido ng nanay mo, same as sa yung nanay at tatay, na kinakailangan na ipuprove talaga, mga kapatid, to make it legal document, mga kapatid. Praise God. At some other documents and some other data. Kaya ako po'y nagkakasal din, mga kapatid. At ako po'y nakakaalam na ang certificate of marriage ay isa sa mga legal document na kinakailangan sa mga transaksyong legal. Higit lalo ang mahigpit dito, mga kapatid, yung pagkuha ng pasaporte at pagkuha ng visa. Praise God. Ang dami mong pagdaanan, mga kapatid, that you really need to work out on it. Hallelujah. Hindi lang basta na sinabi mo sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala, pupunta ako ng Amerika.
at sabihin mo sa sarili mo, makakapunta talaga ako sa Amerika. Pero mga kapatid, sabihin ko sa iyo, pag hindi ka nagko-comply, hallelujah, ng requirements, hindi ka makakapunta ng Amerika. O saan mang bansa na kinakailangan yung requirements na makukomply. How much more sa kaharian ng Diyos? It is more serious. Masigit po itong seryoso kaysa yung pagpaplano ng ibang bansa. Pupunta ka sa langit, mga kapatid. Hallelujah! At sa mga mata ng Diyos, walang nakakatago. Sa mata ng Diyos, masigit pa siya sa mga X-ray machines, masigit pa siya sa CCTV, masigit pa siya sa mga personnel na scrutinize ng yung authenticity ng yung mga dokumento, mga kapatid. Masigit pa dyan ang Diyos. Mga ginawa natin sa dilim at sa liwanag ay nakikita ng Diyos. Kaya, praise God, ito pong simpleng requirement na sinabi ng salita ng Diyos na ayaw namang sundin at tanggapin ng karamihan dahil minsan sa paniniwala na sapat na ang ating pananampalataya. Sapat na ang ating paniniwala sa Diyos. Sapat na ang pagsabi nating Amen at praise the Lord. Pero sabihin ko sa iyo, hindi pa to sapat, mga kapatid. Kailangan kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, patutunayan mo sa iyong sarili na nasuot mo na nga si Kristo. Kaya sabi ng Bible, hallelujah, kahit sino na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo ay nagsuot na ng Kristo. Ibig sabihin, siya mismo yung isinuot natin sa ating mga buhay. Na hindi na po tayo ang nakikita. Hindi na yung pagkukulang po natin. Hindi na yung pagkakasala natin. Halit tinago po tayo ng Panginoon sa likod ng kanyang sariling pagmumukha sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng bautismo sa kanyang pangalan, mga kapatid. At ito po yung sinabi ng Biblia. Hallelujah! Sa James chapter 2, verse number 18. Mula po yan sa verse number 14. At sabi niya sa verse number 10, Thou believest that there is one God, and doest well. The devils also believe and tremble. Mga kapatid, kung naniniwala kang may isa lamang na Diyos, mga kapatid, na kung saan ito rin po ay pinaniniwalaan ng dyablo at nanginginig po siya dito. Praise God, sapagkat alam natin, mayroon lamang nag-iisang Diyos na kung ating isinuot si Kristo, sa Kanya ay naging kumpleto na po tayo. Wala na pong hahanapin pa. Praise God, kaya hindi po mahirap na tanggapin ang pangalan ni Jesus Christ sa pamamagitan ng bautismo, sapagkat hindi nga ang ating mga gawa ang nakapagliligtas sa atin, kundi ang biyaya ng Diyos. At ikaw, pag nakatanggap ka ng biyaya na sa Panginoon, praise God, magre-rebelde ka pa ba? Hindi ka ba susunod sa kalooban ng Diyos? Hindi ka man lang ba tatanaw ng utang na loob upang sabihin mo sa Panginoon, binigyan ka ng habang buhay at bilang kapalit, sasambahin mo siya kahit na hindi siya nangangailangan ng kapalit, sapagkat ibinigay niya ang kaligtasan sa atin na ito po'y free at libre, walang bayad, mga kapatid. Hindi siya naghihintay ng kapalit, pero pag nagkukusa ka, kusa mo siyang sambahin at kusa mong sundin ang kanyang kalooban, sigurado, mga kapatid, matutuwa ang Diyos sa buhay mo at tanggapin mo ang marami pang mga pagpapala. Sapagkat ito nga ang sinasabi ng Biblia. Praise God, hallelujah. For as many of you as had been baptized into Christ, have put on Christ. Wala na pong debate-debate ito, kundi sundin lang natin. Praise God, ang simpleng pagkasalin, ang lahat na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo ay nagsuot na ng Kristo sa kanyang mga buhay. Kaya sinabi ng Pablo, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free,
there is neither male or female, for ye are all one in Christ Jesus. Tayo po ay nagkaisa na lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating buhay ng Diyos. 'Cause Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave, you gave me your real love. I thank you, Jesus. You are. Ayan mga kapatid, sa pagpapatuloy sa gabing ito, praise God, sapagkat, hallelujah, napag-usapan man lang po natin, sapagkat talagang pag tinanggap natin si Kristo, meron talagang pagbabago. Sa pag-uugali, may pagbabago. Sa ating lahat ng aspeto ng ating buhay, kalakit na sa ating pananalita, sa ating gawa, at kung paano tayo umaayos ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At ito po'y mga ilang bagay na ating mapag-aralan. Paano kaya ako mag-behave? Ayan. Ano ba yung behave sa Tagalog? Sister Alma. Paano ba tayo na mag-aayos ng ating sarili? Maging mabait, hallelujah, sa ating mga sarili. Nakikita ko, mayroon pa pong mga prayer request, hallelujah, at ito po ay sinusulat ni Sister Alma. Mananalangin pa rin po tayo sa mga prayer request na inyong pinaabot sa gabing ito. Ayan mga kapatid, at dito po sa ating pag-aaral, muli, babalik po tayo diyan po sa aklat po ng Salmo, Psalms, in the book of Psalms. Chapter 100 at Psalms chapter 101. Kung may panahon po kayo, basahin nyo yan, ulit-ulitin nyo pong basahin, at iingi po kayo ng gabay sa Panginoon, nabigyan po tayo ng kaliwanagan. Hallelujah, Psalms 100, Psalms 101, sapagkat sa pamamagitan nito ay malalaman natin na meron palang dalawang uri ng salmo o psalms. Ito po'y psalms of praise and psalms of practice. Yan. Ulitin ko. Ang una ay yung tinatawag nating psalms of praise. Mababasa po natin ang Psalms 100. Ano ba yung nakasulat sa Psalms chapter 100? Hindi na po natin babasahin ang buong chapter. Kundi yung iilang mga talata lang, mga kapatid. Pasensya na po kayo, parang humihina yung boses ko. Kailangan lang ng kunting pahinga to, mga kapatid. Sabi ni David, make a joyful noise into the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pastures. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Kung mabasahin po natin ang talatang ito, ay puro po ito mga pagpupuri. Gagawa po tayo ng masayang pag-iingay. Lalapit po tayo sa presensya ng Diyos na may pasasalamat, at papasok po tayo sa court ng Panginoon na may pagpupuri. Praise God. And it is the Psalms of praise. Pero hindi po tapos dyan. Hallelujah. Kaya ang daming mga pagtitipon, ang daming mga grupo na may masayang mga praise and worship. O di ba? Sa praise and worship, ay diyan po natin nagagawa ang lahat. Praise God. Diyan tayo umaawit.
lumulundag, tumatakbo, sumisigaw, humihiyaw, umaawit ng malakas, pumalakpak ng ating mga kamay. Hallelujah! Lahat ginagawa natin as our praise. Kayo na yung ngayong generation. Nakikita natin pag yung mga kabataan ay magpipraise. Antindi, mga kapatid, antindi. Pag nagpipraise, bigay todo. At alam po natin na maganda po yan. Ikinalulugod po yan ng Diyos. Ikinatutuwa po yan ng Diyos. Ang iba po dyan ay nagkukompose ng awit. Hallelujah. At kahit sa anong paraan, ginagawa natin ang pagpupuri sa Diyos, pagbibigay luwalhati sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos, sa lahat niyang kabutihan sa ating mga buhay. We make a joyful noise unto the Lord. All ye lands, maliban na ito po'y nakakabigay, nakakagaan ng loob, nakakasaya, mga kapatid, ito rin ay isa sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, napurihin natin siya. At sa madaling sabi, itong bagay na ito ay hindi mahirap gawin. Kaya nga, ang daming gagandang mag-awit, mga skilled na mga musicians. Pero mga kapatid, hindi rin natatapos dyan at hindi rin na nakaka-focus po dyan. Remember this, that there is also the Psalms of practice. Meron ding salmo o mga awit o Psalms. Ano ba itong kaulugan ng Psalms ba talaga? Sa Bible kasi simple lang naman ito yung mga awit. Pero para bang iba, may ibang kaulugan. Assignment po natin yan. Hallelujah. Praise God. May makapagbigay po ng meaning ng Psalms dyan. O awit, salmo man sa Bisaya. Praise God. Pero kung may makapagbigay ng mas magandang definition, that will help us to understand. Because sinabi ni David, Psalms 100 is a Psalms of praise. But Psalms 101, isang chapter ang pagitan, is a Psalms of practice. Sa aking pagkakaunawa, mga kapatid, para bagang pag magpuri, ang daming gustong magpuri. O, andyan lahat yan. Mga musician, andyan. O, mga singer, andyan. Mga awit, andyan. Mga worship leader, andyan. Pero mga kapatid, iba rin yung ibig sabihin ng Psalms of practice. Yung isa buhay mo kung ano yung ginagawa mo. Ibig sabihin yung ano yung narinig mo, ano yung nabasa mo, isa buhay mo, mga kapatid. Kaya ito rin po yung inaasahan ng Diyos sa atin. Sapagkat ang dami dyan, ang gagaling mangaral. Ang problema, hindi naman nakikita sa tunay na buhay. Ang dami mga kapatid. Praise God. Ang tatalented mga kapatid. Ang gandang umawit. Pero sa tunay na buhay, hindi naman na-practice. Kaya, there is two kind of psalms. A psalms of praise and a psalms of practice. And both of them are very important. Itong dalawa ay mahalaga baga sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. Kagaya lang yan sa sinabi ni Apostol Pablo. Do I have all the gifts and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbals. Ibig sabihin, andyan na sa iyo ang lahat ng bagay. Pero pag hindi mo isinasabuhay kung ano yung sinasabi mo, ano yung kagaya rin din. Pag nangangaral po tayo ng pananampalataya, kailangan mabuhay po tayo sa pananampalataya.
Mga kapatid, praise God, siguro sa umpisa, medyo mahihirapan po tayo. Pero sa kalaunan, it is always God's will na mamuhay po tayo in His perfect will, mga kapatid. Kaya praise God, hallelujah, nababasa nga natin sa Psalms chapter 100. It is full of praise, full of thanksgiving, mga kapatid. Pero in the book of Psalms chapter 101, hallelujah, mababasa natin, it is full of resolution made. Puno po ito ng mga tawag nating resolution. Mga bagay na dapat baguhin. Kagaya ng sinabi ni David. Hallelujah. So mga kapatid, pag tayo po'y na-touch sa pamamagitan ng praise and worship, hallelujah, sana huwag din nating ayawan yung resolution. Kasi pag tunay na Holy Ghost yung ating natanggap, ay magdidikta yan sa atin kung paano tayo mamuhay na may kabanalan at sumasang-ayon sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, atin itong nakikita, praise God, when this time where David was about to become a king of Israel. Hallelujah! Ito yung mga panahon na malapit na maging hari si David sa Israel. Hallelujah! Na kung saan mga kapatid, tinuruan niya ang kanyang sarili. How to conduct, mga kapatid, how to do with daily life. Ano ba ang pwede niyang gawin sa pang-araw-araw na buhay at paano ba siya magkakandak ng kanyang sarili o magbibehave ng kanyang sarili. Praise God. At ito po yung sinasabi na tunay ng salmo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nga sinabi niya sa verse number 2 sa Psalms chapter 101, I will be careful to lead a blameless life. Kailangan nga akong mag-iingat upang pangunahan ang buhay na walang anumang kapintasan. Ayan, mga kapatid. Yung buhay na walang kapintasan. Sa Bisaya pa na, kanang kinabuhi ba nga way kasawayan, kay murag lisod man kaayo ning atong pagkakristuhanon sa pulong ra. Unya, hallelujah, makita ta nga, kanunay mo adtong simbahan, pero ang atong kinabuhi, mas maot pa kaysa mga wa manimba. Ha? Praise God. Ang atong kinabuhi, hallelujah, mas maot pang tanawon kaysa mga taong wala makaila sa Ginoo. Kaya sabi ni David sa Psalms 101, I will sing of mercy and judgment unto the Lord. I will sing. Mag-aawit ako ng kahabagan at hukom ng Diyos. Ako'y aawit at aawit sa Diyos. Pero sinabi niya sa verse 2, I will behave myself wisely in a perfect way. This is the Psalms of practice. Ha? This is a Psalms of practice. Alam po natin yan in this generation. Hallelujah. Sasabihin ko po to. Ang daming mga kabataan pa lang. Praise God. Ang gagaling sa church. Pag mag-praise and worship, andyan sa harap. Hallelujah. Hindi basta-basta. Buong lakas. Praise God. Ang tataas ng mga talon. Pero pag uwi ng bahay, inutusan lang ng nanay, nagre-rebelde na. Nagre-reklamo na. Nagwawala na. Kahit nga mga kapatid, hindi lang yung mga young people,
Minsan, pati na mga pastor. Pati na rin ang mga mangangaral. Pasensya na po kayo at sasabihin ko po to. Kasi ang dami pa rin. Mandami pa rin mga mangangaral. Ang gagaling mangaral patungkol po sa patience, patungkol po sa pag-ibig, patungkol po sa pagpigil, mga kapatid, sa sarili. Pero ang dami pa rin, mga mangangaral, hindi makapagtimpi. Ayan. Praise God, na-high blood pa rin. Kaya hindi rin maiwasan. Naging ako man minsan, ganun mga kapatid. Pero I have to behave myself. I have to teach myself to behave wisely in a perfect way. Hallelujah. Paano natin malaman pag hindi po tayo tinuruan? At hindi po natin magagawa to hanggat hindi po tayo ipinanganak muli. Kasi nga may nakapagsabi na uncle ko na talagang magaling, sabi niya, ina-analyze niya, sabi niya, hindi na daw mabigyan pa ng solusyon ang problema ng buong mundo. Kasi nasasanay na ang lahat ng mga tao. Kahit maliliit na mga bata ay nababribe na ng mga parents din. Di ba? Sino sa inyo nakakakita na yung mga bata, pag hindi mo binigyan ng pera, ay hindi mo mauutusan. Ha? Kahit nga tayo, binabribe na natin yung mga bata upang patahimikin, bigyan natin ng mga bagay-bagay, bigyan natin kung ano yung gusto nila kapalit ng pagbibehave po nila. Di ba? Kaya sabi nga ng tiyuin ko yata, sabi niya, itong mundong ito, hindi na mababago to. Maliban lamang na kung ang lahat ng mga tao na may kamalayan na, ay patayin ng lahat. Sabi ko, napaka-brutal naman. Pag nangyari yun, ang iiwan lang daw, yung mga batang inosente. Pati si Pastor Art patay doon Mga kapatid, upang magpasimula magmuli. Magpasimula muli. Nakalimutan ko lang. Pero ito nga, hallelujah, ang sinabi ng isa sa mga, I think, Secretary General ng United Nations, na nasabi niya, mga kapatid, na nasabi niya na not unless there is a reborn, sabi niya. Hindi hanggat magkaroon ng reborn, mga kapatid. Inasabi nila yun. Pero hindi nila alam anong talagang kahulugan nun, mga kapatid. Ano ang tunay na kahulugan? Hindi daw tayo magkaroon ng kabaguhan not unless mayroong tinatawag nating reborn. Kaya ito na nga sabi siguro na patayin lahat na may mga malay na, yung mga corrupted minds na. Alam nyo ba, kahit 10 taon, 5 taon na mga bata ay nakukurap na yung mga isipan. Nakukurap na ng gadgets, nakukurap na ng paligid, lahat ng mga vices, sa lahat na nakikita, sinusunod na. At ang hirap-hirap ng baguhin ng mga tao. Ang hirap-hirap ng baguhin ng mundo. Mga kapatid, pero kung alam lang po nila na mayroon palang pag-asa, yung reborn na sinasabi ay yung kapanganakan magmuli sa kaharian ng Diyos. Ito rin yung katugunan sa katanungan ni Nicodemo na maliban lamang na ipanganak magmuli ang isang tao ay hindi makakakita ng kaharian ng Diyos. Niliwanag ni Nicodemo kasi hindi niya naunawaan. Ano bang ibig mong sabihin, Panginoon? Papasok ba ako magmuli sa tiyan ng aking nanay at ipanganak? Yun ba ang ibig sabihin ng reborn? Mga kapatid, ang sinabi naman ng Panginoon, sa katotohanan, Nicodemo, maliban po lamang na ipanganak magmuli ang isang tao sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan, lahat po tayo ay nag-aasam. Lahat po tayo ay nangangarap
na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin tanggapin ang buong katotohanan na kailangan nating mamatay sa lumang pagkatao sa pamamagitan ng pagsisisi at linisin magmuli sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At tulungan po tayo ng Panginoon halos sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na Espiritu upang sundin ang kanyang kalooban, upang sundin ang kanyang mga salita. Outside from this, mga kapatid, wala nang ibang kaparaanan pa. Hindi po maging katugunan ang revolusyon. Hindi maging katugunan ang pagpalit-palit ng mga leaders. Hindi maging katugunan ang pagkamkam ng maraming pera at salapi. Hallelujah, sa inaharap ng ating kasulukuyang sanlibutan, mga kapatid, at ng mga problema at kabigatan. But I believe that still Jesus is the answer for the world today. Maraming salamat. Lord, I know that I've been saved. Lord, you found me, you healed me, you called me Talaga na bang mag-uugali ng tama sa harapan ng Diyos? You washed my sins Patuloy mong sundan ang Panginoon. Kaya-aral na ito. At alam ko ang siya magpapala sa bawat isa. Meron pa ba tayong prayer request, Sister Alma? Purihin ka, Panginoon, sa gabi nito. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Ipinahayag at nahayag ang iyong mga salita sa gabing ito sa aming mga pandinig, Panginoon, upang kami ay matutong mabuhay na handang sumunod sa iyong kalooban, upang hindi po kami mabibigo na makakapasok sa pangako mong buhay na walang hanggan. Sa gabi ito, pagpalain mo ang bawat isa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pinadalangin namin sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Ang prayer request ni Sister Edna Silagpo para kay Marilo Parilla na nagkaroon ng cancer, stage 3. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, I destroy that cancer cells sa katawan ni Marilo Parilla right at this moment in the mighty name of Jesus Christ. At pinapalakas ko, Panginoon, ang kanyang mga good cells na malabanan ang lahat ng mga bad cells, ang cancer cells, upang siya ay gumalik mula sa cancer. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray in Jesus' name. In Jesus' name. At muli, Panginoon, nilalapit ko sa iyo ang prayer request ni Sister Milani Albaladiho para kay baby Eliza na may lagnat sa gabi nito. I take control. I take authority over that body right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lagnat, inuutusan kita, umalis ka ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, tinutunaw ko lahat ng virus, lahat ng bakterya, lahat ng infection na naging sanhi ng kanyang paglagnat. In Jesus' name, in the name of Jesus, gagaling na si Eliza sa oras na ito. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. Hallelujah sa gabi ito sa inyong pagsama sa akin sa buong programa. Praise God, naway ang Diyos ay patuloy na magpapala sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. At may isa pang prayer request. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Meron pa pala, Sister Alma. In the name of Jesus, pinapanalangin ko sa gabing ito, Panginoon, ang prayer request ni Brother Marbs Mabayamban para sa kanyang mama. Hallelujah, na nagkakasakit, na usahay malipong, and then usahay mawadan siya kusog.
Hallelujah. Praise God. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, inuutusan ko ang karamdaman na umalis sa katawan ni Sister Bibiana Mabayamban. Hallelujah. At ibalik mo ang kanyang kalakasan. Ibalik mo, Panginoon, ang magandang daloy ng kanyang mga dugo sa kanyang kaugatan, Panginoon, upang siya'y gumaling sa gabing ito. In Jesus' name. In the name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Nagpipray po ako sa gabing ito sa prayer request ni Sister Jennifer Valdisco Bunyol. Hallelujah. Sa kanyang pamangkin na 3 linggo na may ubo at sipon, si Bibi Liam. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, I rebuke that sickness upon that body of Bibi Liam na 3 linggo na may ubo, lagnat at sipon. Sipon, lagnat, ubo. Inuutusan kita, umalis ka sa katawan ng batang yan. Ngayon din, in Jesus' name, I take authority over you. I take dominion over you in the name of Jesus. Gagaling ka, Liam, in the name of Jesus. Amen. Kaya maraming salamat. Salamat po. Praise God na sumubaybay sa ating gawain. Maraming salamat po sa inyo. Sister Judith Dangan, maraming salamat. Sister Andy Labob Galis, maraming salamat. Sister Susan Ong. And then mga kapatid, praise God, si Lance Gabriel Santa Romana, maraming salamat. Praise God, sabi niya, kumusta na po kayo? God bless you and your family. Maraming salamat. Sister Salome Ramirez, maraming salamat. Hallelujah. Sister Dolores Saranya Rotersos, maraming salamat. Sister Ana May Asuncion, hallelujah. At iba pa sa Sigan Edroa dyan sa Bicol, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na buhay. Praise God. Si Dexter Jan Anyola, maraming salamat. Si Bangal Ribaka, praise the Lord, maraming salamat. Sharon Canta, maraming salamat. Si Jen Fernandez, maraming salamat. Si Shirley Toledo, maraming salamat. Pastor Jerry Oriana, maraming salamat. God bless you. Hallelujah. Sister Belen Morillo, maraming salamat. Lourdes Rasos, hallelujah. God bless us all. Sister Elvin Maaganon, maraming salamat. Hallelujah. Yes, Jesus is the answer for this world. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Si Ria Karilim Diliman Paikan, maraming salamat. God bless to Sir Yayang. Praise God. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa gabing ito. Praise God. Mamahinga na po tayo at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat. God bless you. Brother Bernard Fernandez Lubay. Herminia Fernandez Lubay. Muli mga kapatid, hanggang sa Sabado po mag-umaga sa ating Saturday online devotion. God bless us all. I love you all. Bye! Si Baidal Honor Ninel Mi. Ayan, mga nagalit sa